bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang bawat isa na babaka sa mukha natin, na tayo po ay nananabik sa mga kapatiran po natin. Amen po ba? Amen. Nais po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumalapit po sa Kanya. Sa panahong ito, sa oras na ito, minsan pa, ibalik po natin ang ating puso, ang ating isipan. Ituon po natin, ibigay po natin sa ating dakilang lumikha. Sapagkat, kung minsan tayo po ay nagkukulang para sa gawain ng ating Panginoon, nakakalimot, but still ang ating minamahal na Panginoon ay nandyan para sa bawat isa sa atin. Kung ano man po ang sitwasyon na dinaranas ng bawat isa sa atin, nandyan pa rin po ang ating Panginoon upang tayo salubungin at patuloy na hinahanap ang bawat isa sa atin para muling manumbalik sa Kanya. Kaya naman minsan pa, sabi nga po sa Colossus 3:16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sama-sama po natin papurihan ng ating Panginoon, awitin po natin natagpuan. Sa gitna ng bawat
Diyos na lubhang makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo pong muli sa amin. Salamat o Ama sa kabutihan, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng pag-iingat niyo sa bawat sa amin. O Ama, dadako kami ngayon sa pag-aawitan. Nawa po, Ama, ibigay namin ang pinaka-the best. Ikaw ang aming pinapupurihan. Nawa po ay magkaroon ito ng kagalakan para sa iyo. Ito na lang po muna aming sinasamot at idinadalangin, mangyari ang iyong kalooban at wagan sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga po na napakasarap umawit sa ating Panginoon. Kaya minsan pa, sama-sama po tayong magandog ng ating tinig. Awitin po natin, araw-araw magpupuri. Sa iyo, Panginoon.
Atin pong tunghayan ang pagbasa ng salitan. At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Ito ang makapagpatibay sa inyo at makapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni numan. Alamin niyo ang banatang ko ng buto upang kumita ng kabubuhay namin magkakasama. Sabay-sabay po. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng itong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbigay kaysa tumanggap. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa nakatapos sa sandali ng aming pag-aaral sa paaralan lingguhan. Ibigin mo, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso ang mga salitang amin napakinggan upang ito'y maging makabuluhan sa ginagawa naming pamumuhay sa araw-araw. Sa ikalawang bahagi, dakilang Diyos ng pakikinig muli ng iyong mga banal na salita. Inalalapit namin una, Panginoon, na ang lingkod na gagamitin mo upang magasik ng mga salitang aming mapapakinggan sa umagang ito. Kung paano ang patnubay na ibinigay mo sa amin sa unang bahagi ng pakikinig, gayon din, Panginoon, ang nihiling namin ipagkakaloob mo sa amin sa ikalawang bahagi ng pakikinig ng mga salita. Patnubay sa magsasalita, patnubay sa makikinig. Lahat ng ito po, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At nais ko pong ipakilala ang ating pong tagapagsalita sa umaga pong ito. At kanina pa daw po siya kinakabahan na nakita yung program. Nakita niya yung pangalan niya, lalo na daw siyang kinabahan. Palagay ko po ngayon ay mas lalo na siyang kakabahan. Anyway, ang ating pong elder na magsasalita po ngayon ay siya po ang chairman po ng ating Christian Education. So siya po ang elder natin to oversee yung ating pong Sunday School Department. At alam po natin na siya po ay patuloy pa rin na ginagamit ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Kasama po ang ating Sunday School Department at ang bawat isa po sa atin. Kaya para ipakilala po ang ating tagapagsalita, ayos po ito, yung ating tagapagsalita ngayon. Nais ko pang ipakilala po sa ating lahat si Brother Franco Ilocso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa umagang ito at tayo ay muling nandito sa bahay-sambahan. Ako ho'y talagang kinakabahan, tama ho yung sabi ni Brother Justin, dahil ngayon lamang ako muli nakatindig sa harap ng maraming tao upang makapagsalita. Pero siyempre, iba po ito. Iba ang kaba ng dibdib, pero iba rin yung kagalakan. Pagka salita ng Diyos ang ating ipahayag. Alam niyo, tuwing November, kami pong mga elder, ewan ko sila, pero ako, laging halo ang kaba at excitement. Dahil pag November, Elders Month, kami ay muling titindig sa pulpito. Ang kinakakaba ko po ay baka hindi ko ma-deliver ng tama ang lecture na nais na ipabahagi ng Panginoon. Dahil nga hindi talaga ako sanay sa ganito eh. Siguro dati, sanay ako magsalita sa entablado, pero hindi po sa ganitong pagkakataon. Kaya iba ho ang kaba. Pero excited dahil binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity na magbahagi ng salita ng Diyos. Laging naglalaban po yung kaba at yung kasiyahan, pero laging nananaig ang saya. Dahil pag tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod, dapat gawin ko ito para sa Kanya. Kaya po ang ating paksa sa umagang ito ay bahagi po ng sermon series natin na Thanksgiving, Embracing the Life of Gratitude. Ang ating pong topic ay may pinamagatan, A Life That Heaven Calls Blessed. Ito po ay sa Acts 20:32-35. Bago po natin talakayan yung nilalaman ng mga verses na ito, nais ko lang po magbigay ng konting overview. Para sa Acts 32-35. It is a passage where Paul entrusts the Ephesian elders to God and the word of grace, reflecting on his own ministry by emphasizing his hard work and selfless example. Tinapos ni Pablo dito ang kanyang talumpati sa matatanda ng Efeso sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa ng pagiging malaya sa kasakiman at sa kaimbutan. Pinagkatiwala ang mga lalaking ito sa biyaya ng Diyos at ipinaalala sa kanila ang mga salita ni Jesus na nagtuturo na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. This passage also serves as Paul's final reminders by highlighting God's ability to build up believers, the importance of selfless service, and the joy found in giving. Sa ating pag-aaral sa umagang ito po, ay ating suriin. Okay, ating pong suriin muna. Ano ba ang basihan ng pagiging mapalad? Marahil sa ilan po, ang pagiging mapalad, yung kagaya ng kahapon, November 15, nakatanggap ng pera, bonus, or 13-month pay. November 15 po yon sa karamihan ng mga manggagawa. Maaring pagiging mapalad para sa ilan din ang pagkakaroon ng promotion, ang pagkakaroon ng bagong trabaho o maunlad na negosyo.
Gayon din po ang pagtanggap ng mga pagkilala o recognitions. Tigit sa lahat, sa iba rin, ay mapalad rin naman ang pagkakaroon ng komportabling buhay na malayo sa pag-alaala. Ano ho? Ngunit sa sermon na ito ay tinuro ni Pablo ang totoong ibig sabihin ng pinagpala at paano nabubuhay ang isang taong pinagpala. Kaya simulan po natin sa 3 punto na nais nating ibahagi. Ang una po, number 1 is live in godliness and contentment. Ano po? Pag sinabi po natin godliness, ito po ay ang buhay na may kabanalan. Pagiging banal, at pag sinabi naman natin contentment, yung may kasiyahan. At tinuturing natin na sapat na po yung sa kasiyahan, sa kung ano man ang meron tayo. Ano po? So, sa pamamagitan po nito, ay basahin ko muna yung verse na nakalagay sa Acts 20:32. Now I commit Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. Sabi ho dito ay binibigay po niya yung biyaya, binibuild up tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng sanctification. Ano po ba ang sanctification? Ginagawa po tayong banal. At ang tanging makakagawa lamang po nito ay si Jesucristo para sa atin. Ano ho? So, we are sanctified through edification. Ano po ba ang edification? Ito po yung pamamaraan na tayo binibuild up. Ano po? Binibuild up tayo ng Panginoon para maging banal. So, gaya nga po, yung pong salitang builds you up, sa Greek ay oikodomeo. Ibig sabihin po ay to strengthen, mature, and fortify like a house being constructed. Patibayin, patatagin, at palakasin. Ano ho? Sabi po sa Bible, edification is the spiritual process of building you up, building us up, pagpapatibay po sa atin. At sabi nga po dito sa Biblia, sa tema ng godliness, the Word of God brings not only transformation, brings not only information, hindi lamang po kaalaman at karunungan ang naibibigay sa atin ng salita ng Diyos, kundi transformation. The Word of God brings not only information, but also, ang pinakamahalaga, yung transformation o yung pagbabago sa ating buhay. Kaya nga po, ang buhay daw natin ay hindi dapat nakasentro o nakasanda lamang sa mga institutions, traditions, o lalo tigit sa emosyon, kundi dapat po ang buhay natin ay nakabase sa pundasyon ng salita ng Diyos. Ano po? The Word of God is the very special process of our transformation. Ito po ang nagpapatibay sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng seguridad at comfort at sa kahit anong problema gaya ng isang bahay. Ito po yung ating security and fortress. Ano po? At sabi ho ni Paul o sabi ni Pablo sa talata, hindi siya naghangad ng damit, pilak, or anuman nung siya ay nagmimisyon. At siya ay kontento na sa kung anong meron siya. So this brings us to the contentment. Ano nga ba ang contentment? Ano po? Ang contentment ay estado ng pagiging masaya at kontento sa anumang sitwasyon na nandun tayo na mayroong kapayapaan at walang pag-alala. Kontento po tayo. Para sa atin, sapat na kung ano yung ibinibigay ng Panginoon. Tandaan natin, ang buhay ay hindi palagi personal gain. Ito po yung isa sa mga ehemplo ni Pablo. Ang ministry ay hindi kung ano ang makukuha natin. Ito ay kung ano ang maibibigay natin. Lalo tigit po pagdating sa ating church, sa ating pagsamba. Kaya ho, pinakita ni Pablo na sa hindi niya paghahangad ng anumang bagay, ng damit, pilak, or pananalapi, ay hindi po siya naging sakim. Kasi po, alam naman natin na ang greed o pagiging sakim ay unang-una nakakasira po ito sa pamilya, nakakasira sa ministry, nakakasira ng reputasyon, lalo na po nakakasira po ng ating puso. Dahil sa greed,
wala hong kasiyahan. Laging may paghahangad, laging may pagnanasa na magkaroon ng mas higit. Ano ho? Kaya ho, dito po sa essence ng blessedness na ito ay ang pagbibigay. Kaya po, ang pagiging mapagbigay, katulad po ng itinuturo ni Apostle Paul, ay isang instrumento ng Panginoon upang hindi tayo maging sakim. Hindi tayo maghangad ng higit pa. Ano po? At natuto tayo na magkaroon ng malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay. Natuto tayo nagkaroon ng malasakit at pagdamay sa kapwa natin. So doon po tayo nag-share. Kaya kung tayo ay may contentment, kung tayo maging kontento sa buhay, kung anong ibinigay ng Diyos, ay pagpasalamat natin dahil naandun po ang tunay at totoong kaligayahan na hindi natin matatagpuan sa anumang kayang ibigay ng sanglibutan. Tanging Diyos lamang po ang magbibigay sa atin ng kasiyahan na higit pa sa ating inaasam. Kaya po ang aral po na matututunan natin dito sa naunang mga verses ay dapat tayo maging grounded sa salita ng Diyos. Maging grounded sa Word of God, suriin ang buhay. Ang pinagpala ay ang taong binabago ang buhay sa tulong ng salita ng Diyos. So dito po, yung sinasabi natin kanina, yung godliness, binabago po tayo ng Diyos, binabago po ang ating buhay dahil sa pamamagitan po ng ibinigay sa ating mga gabay. Kaya po lagi nating bubuklatin ang ating Biblia at lagi po tayong dadalo sa mga gawain katulad po nito at yun sa mga paaralang lingguhan po natin. Ano? At ikalawa, be contented. Remember, greed is a silent killer of joy. Pag meron tayong pag-iimbot, pag meron tayong kasakiman, hindi ho natin matatagpuan at hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Dinideprive po natin ang ating sarili na maging masaya at maligaya sa mga biyayang tinatanggap natin buhat sa Panginoon. At reject the pressure to compare lifestyles, kagaya ng pagkakaroon ng bagong phone, smartphones, sasakyan, income, or success. Huwag po tayo mag-focus sa nakikita natin sa ating mga nasa paligid, sa kung anong meron yung iba. Ano? Huwag po natin, kasi pagka tinitingnan po natin yung nagkakaroon ng pressure sa atin, naghahangad tayo ng mas marami. Alam niyo, bawat tao, bawat individual, bawat Kristiyano ay may iba't ibang uri na biyaya na ibinibigay ang ating Panginoon. Merong blessed materially, merong physically, sa health, merong mentally. Sa lahat po ng aspeto ng buhay, makikita po natin yung biyaya ng Diyos. Kaya wag natin ikukumpara yung sarili po natin sa kung ano man ang meron ng ating mga katabi. Sa kung ano mang meron ng ating kapwa, na minsan po, ayun po ang nagbibigay sa atin ng katanungan kung dapat ba tayo maging kontento. And we're going to the second point naman po, ayon sa verse 34, model a life of hard work. Ito po yung ipinakita ni Apostle Paul. Nayon po sa verse nito, sa Acts 20:34, you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Sa ministry po ni Paul, ni Pablo, ay sinabi po niya, siya po ay nagbanat ng buto. Alam niyo po, ang trabaho ni Paul ay manggagawa po ng tolda. Hindi po ako nagkakamali, Brother Jano. Siya po ay tent maker. Habang siya ay nagmi-ministry, habang siya ay nagmi-mission, ay siya po ay nagtatrabaho. Bakit? Hindi nabuhay ng tamad o umasa sa iba si Pablo. Nagsikap siya at nagtrabaho upang hindi siya maging pabigat sa iba at upang matustusan ang ministeryo po niya, ang misyon na iniata sa kanya at gayon din po para sa kanyang mga kasama. Ang trabaho ni Pablo ay hindi self-centered. Ito ay ministry-centered. Siya po ay nagsisika para maging tulong ito sa ministeryo at hindi para sa sarili. Ang kanyang pagpapagal, ang pagbabanat ng buto, ang kanyang pagtatrabaho, ay hindi po para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan para may pangtustos siya sa araw-araw at pagpapayaman. Ito po ay ginagamit niya para po sa kanyang misyon. Hindi nagtatrabaho si Pablo para sa sariling luho. Hindi po para magkaroon siya ng iba't ibang kayamanan, ng iba't ibang bagay at makapunta po siya kung saan-saan.
Hindi siya nag-iipon para yumaman. At hindi siya nagsikap para magkaroon ng comfortable life. Para siya maging komportable. Kasi nga ho, talagang napakahirap po ng ministry, na mission na ginawa ni Pablo. Siya po ang pinadala sa mga hentil. Siya po ang lumabas upang ibahagi at ipakilala ang Diyos liban sa mga Hudyo. Kaya po, napakahirap po ng kanyang pinagdaanan. Hindi po naging komportable ang buhay niya. Nagpapalipat-lipat po siya ng mga bayan, ng mga bansa, upang magpahayag ng salita ng Diyos at maipakilala si Jesucristo. Ang layunin ng kanyang pagtatrabaho, at ang tanging layunin lamang ng kanyang pagtatrabaho, ito po ay parang sa sinasabi natin, kanyang naging mission to spread the word of God. Makilala din ng mga tao kung sino si Jesucristo. Ito po kung sa panahon natin ngayon, ito po yung nasabi natin. Ito si Pablo po ay ganito ang naging buhay. I work so the ministry can continue. I work so I won't drain the church's resources. Hindi po siya umaasa sa mga churches na kung nasaan siya. At nawa po'y ganun din tayo. I work so I can give, not just receive. Maging inspirasyon din po ng ating pagpapagal, ng ating paghahanap buhay, ang makapagbahagi din po tayo ng tulong. At hindi lamang po tayo basta tumanggap ng tulong. Lalo tigit po pagdating sa ating local church. Kaya po dadako tayo sa ating 3 point. Life, shape, and generosity. Ano po ba ang generosity? Ito po yung mapagbigay at bukas palad. The Greek word for blessed is makarios, meaning a deep joy and satisfaction that comes from God alone. Basahin po natin yung verse na sa verse 35. And in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kaya nga po, blessedness, mga biyaya na nanggaling sa Panginoon na nagbibigay po sa atin ng kagalakan. Ang blessing na ibinigay sa atin ng ating Diyos ay gusto niya na i-share din natin sa mga nangangailangan. He is blessing us for us to be a channel of His blessings to others. Kaya dapat po tayo ay maging generous or mapagbigay din tulad ng example ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano bang ehemplo na ipinakita ni Kristo nung siya po ay nandito pa sa sanglibutan? Ang buhay ni Jesus tungkol sa pagbibigay, ito po ay ang mga sumusunod. To serve, not to be served. He gave up His life for a ransom. Para sa ating kaligtasan po, ay ang kapalit po nito ay ang buhay ni Jesucristo. Showing compassion or pagpapakita ng malasakit at pagdamay sa ating kapwa. At sa bahagi rin po ng kanyang ehemplo ng pagbibigay ay yung healing people, pagpapagaling ng may sakit, pagdamay pa rin sa kapwa. His life was and is our greatest blessing. Nais pakita ni Jesus na ang pagbibigay ay nag-reflect ng karakter ng Diyos. Bilang mga anak niya, ang dapat pong sumasalamin sa ating buhay ay kung ano at sino yung ating pinaglilingkurang Panginoon. Sabi nga po na lagi nating naririnig tuwing meron tayong pag-aaral, tayo pong mga Kristiyano ay parang tinuturing na mga letra na binabasa ng sanglibutan. Kaya dapat kung ano po yung sikapin natin na sa araw-araw at gawin nating lifestyle, ang pamumuhay bilang Kristiyano na ang makikita ay kung gaano kabuti ang ating Diyos sa atin. At gayon din po, pinakita rin ni Jesus na ang pagbibigay ay pag-uugali sa langit. Ito po yung nais ng Diyos na isabuhay natin. Kung ano yung ating pag-uugali bilang mga anak niya. Ano nga ba ang matututunan natin sa pagbibigay? The lessons of giving. Ang buhay ay hindi umiikot sa mga ari-arian. Wala ho ito sa mga material na bagay. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakukuha sa pagkakaroon ng mas marami.
Ano ho, kahit po kung ang pagsisikap natin, ang pagtatrabaho, ang pagpapagal natin ay ang ating objective is to earn more, to gain more, and to acquire more, hindi po ito yung essence ng pagbibigay. Hindi po ito pang sarili. Ang seguridad ay nagmumula tanging sa Diyos at hindi sa kayamanan. Ano ho? Siya lamang po ang magbibigay sa atin nun ng security. Kaya mas mahalaga ang tao kaysa sa mga bagay. Ito po yung mga lessons of giving na naisipabot sa atin ni Kristo. Kaya huwag tayong matakot at manghinayang na magbigay at mag-share. Dahil ito po ay ang kaloob ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa atin, at mayroon siyang pangako sa kanyang mga anak na ginawa niyang banal na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Meron po tayong blessed assurance galing sa Panginoon na kung kaya't huwag tayong matakot o mangamba na ibahagi at itulong kung ano man ang meron tayo. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kahit kailan. Minsan may time out. Hindi naman laging meron tayo na handang pwedeng ipamigay, siyempre. May time out. Pero mabilis din naman pinupuno ng Panginoon. Kung nagkakaroon tayo ng shortage sa finances, na maaari natin ipantulong, natural lang po yun. Normal lang po yun. Lahat po ng tao, lahat po ng anak niya ay dumadaan sa ganung pagkakataon. Pero hindi po nagtatagal. Ay ibinibigay muli ng Panginoon ang ating pangailangan upang maging blessing pa rin tayo sa ating kapwa. Alam niyo po, meron kaming running joke sa mga lingkod bayan tuwing nasa seminar. Para po doon sa hindi nakakaalam, ako po ay dating public servant na ngayon po ay masigit na naglilingkod sa Panginoon. At bagamat po ay nasa posisyon kami dati na maglingkod at tumulong, siyempre dumarating din po talaga naman yung pagkakataon na wala kang maibigay. Kasi nauubos din naman po kung ano yung nasa bulsa namin. Maaaring ito ay nagagamit namin sa aming tungkulin, na ibabahagi rin po sa mga humihingi ng tulong. Kaya minsan ay nawawala din po, nauubusan. Kaya po doon, nararanasan namin yun, natuto po kami at ang aming pamilya na magkaroon ng moment of silence. Alam niyo po yung moment of silence? Ganito po yun. Pag po wala ng laman yung bulsa namin, natututo rin po yung mga kasama namin sa bahay, pati yung mga bata. Lalo si Chino, kilala niyo naman si Chino. Pag may kumakatok sa amin at wala po akong maibigay, sabi, Konsehal, dati po Konsehal, naku, sabi ko, ito yata ay wala po akong maitutulong. Alam niyo, sabihin ni Chino, moment of silence. Sabihin ni Chino, Brad, may tao. Sabihin ko naman po, Brad, kamalingay. Moment of silence. Kaya tahimik po sa bahay namin pag wala po akong pera na ipamimigay. Pero biro lang po yun. Sa totoo lamang po, yung moment of silence, we just need to pray and ask the Lord for His provisions and providence. Dahil ibinibigay naman po niya talaga sa ating ulit ang resources upang magamit din tayong blessing sa ating kapwa. Upang meron na naman tayong pwedeng itulong at ibahagi sa mga nangangailangan. Kaya noon, He blessed me with a position to help others. Tilagay niyo po ako sa pamahalaang bayan para maging blessing din po. I was blessed to be His blessing din na makapaglingkod. Ginamit niya kaming daluyan ng kanyang blessing para sa kapwa, but hindi po namin sa sariling kakayanan yun. Siya po ang nag-e-equip sa amin ng mga resources para sa aming buhay sa paglilingkod upang kami po ay totoong makaganap sa aming tungkulin na maglingkod. Lahat po yun ay nanggagaling sa Kanya. Pinadadama niya lang sa amin, minsan ubos na, upang huwag kami makalimot. Huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya. Moment of silence. Huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya kasi ibabalik po niya sa ating lahat yun. Ipoprovide po niya yung pangangailangan natin upang maiprovide din natin sa pamamagitan po natin, maging daluyan po tayo ng Kanyang blessing sa ating kapwa na makatulong din. Ganyan din po tayong mga anak niya na pinili niya, huwag po tayong mangamba. Kung meron po tayong maitutulong, kung may maibibigay tayo, hindi naman po sinasabi dito na puro treasures. Meron din tayong time and talent na pwedeng itulong sa ating kapwa.
Huwag po tayo matakot na i-share ito. Dahil kahit kailan po, hindi niya tayo pinagkulang at hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya the essence of giving is just to trust the Lord. He will provide you kung ano ang pwede mong maibigay. Huwag po tayong mangamba na wala tayong maibibigay. Dahil lagi na andyan ang Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng ating ibibigay. Kaya huwag tayong mangamba na mag-share sa mga nangangailangan. Si Lord po nag-i-equip sa atin, kaya niya po tayo ginawang banal ng mga anak niya. Kaya bilang bahagi po ng aking pagtatapos, tandaan din po nawa natin ang sinabi sa Matthew 6:19-21. Ito po yung tungkol sa kayamanan. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dahil dito ay may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok din na magnanakaw. Sapagkat kung nakapasok na magnanakaw, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang insekto na naninira at kalawang at wala ring nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon ang inyong puso. Yun po ang sinasabi tungkol sa kayamanan. At paano naman po tayo makapag-impok sa langit? Sa paanong paraan? Sabi rin ni Christ sa Matthew 25:34 and 40, ito po yung tungkol sa nagugutom, may sakit at mga nangangailangan. Sa 34, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Ito po yung mga pinagpala at tinawag ng Panginoon, ng Diyos. Ito po yung mga anak niya na ginawa niyang banal. Tayo po yun. At sa verse 40, tandaan ninyo na gawin ninyo ito sa isa sa aking mga alagad, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. So yung mga ginagawa po nating pagtulong, pagdamay, pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo tigit sa ating mga kapatid. Sa ganung pamamaraan po ay nakakapag-impok tayo ng treasure sa heaven. Nakakapag-invest tayo. Dahil sabi po ni Christ, yung ginagawa po natin sa mga nangangailangan pagtulong, yung po ay ginagawa natin sa Kanya. At sa paanong paraan po, sino po ba ang ating channel or daan papunta sa Diyos? Di po ba si Jesus? At sinabi niya, kung ano yung ginagawa natin sa kapwa, ay siya rin ang ginagawa natin sa Kanya. Kaya po, bilang pagtatapos po, talagang hindi ko na hinabaan. Dahil malamig na po ang aking kamay. At nawa po naman, ay yung bagamat hindi mahaba at hindi maigsi, nawa po naman ay mayroon tayong matutunan. Alam niyo, sa sobrang kaba ko, nakalimutan ko mag-pray bago magsimula kanina. Buti na nag-pray si Brother Odi. Kaya po bilang pagtatapos, gusto ko lamang po mag-iwan ng hamon. Ito po yung challenge. Suriin ang buhay. Ano ang basihan mo ng pinagpalang buhay? Isipin po natin, ano po ang panahon natin sa pinagpala bilang Kristiyano? Sino ang taong maaari mong tulungan ngayong linggo? Kagaya po ng sabi ni Christ sa Matthew, marami pong nangangailangan, and kung ano man po ang ginagawa natin sa pinakahamak o pinakanahihirapan na pagtulong ay siyang ginagawa natin sa Kanya. Kaya isipin po natin kung meron pa tayong maaaring matulungan. At ano ang pwede mong ibigay sa Kanya o sa kanila. Alam niyo po, sa araw-araw marami pong iba't ibang uri ng pangailangan. Nandyan yung financial, nandyan yung physical, yung sa kalusugan, marami pa po. Marami pang kailangan ng tao. At isa rin po yung ginawa ng mga kabataan kahapon regarding sa mental health. Tama po yun. Pwede po tayong makapagbahagi at makapagbigay ng tulong. Pwede po tayong maging isang sandigan din doon. So lahat po ng aspeto, hindi po ibig sabihin lamang ng pagbibigay at pagtulong ay pera lamang po. Hindi po ibig sabihin ito yung material lamang. Magkaroon tayo ng malasakit at maging open po tayo sa ating mga kapatid upang makita natin ang kanilang pangailangan at lagi po tayong maging handang dumamay.
Kaya this concludes our sermon for today. Talaga hong lubos po ang aking kagalakan sa pagkakataong ito na magamit po ng Panginoon sa paghatid ng kanyang mayayamang salita. Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa pamamagitan ng hindi mahaba at hindi maikling mensahe na ipinaabot po ninyo sa aming mga kapatid. Dalangin po, Panginoon, na ang mga aral na nais niyo pong maiparating ay na-deliver po ng maayos ng inyong lingkod at mati mo po sa puso't isipan ng ating mga kapatid at maging pagpapala po sa amin. Panginoon, higit sa lahat po ang inihiling po namin na sa sandaling ito, ang tanging na itanyag, lamang po ay inyong kabanal-banal na pangalan. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Morning po. Palakpakan po natin ulit ang ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at salamat po sa Diyos. At sa oras po ito ay magkakaroon po tayo ng ating invitation song. We have heard the message of God na kung meron man pong unang nagmalasakit sa atin at nagbigay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay namatay doon sa krus para sa ating pong kaligtasan, para sa ating pagpapatawad. Kaya sa oras po ito, kung meron man po tayong kasama sa umagang ito, mga bisita, kaibigan, na hindi pa po tumatanggap at kumikilala sa ating pong Panginoon, ito na po ang inyong pagkakataon para kilalanin si Jesus sa inyong buhay. Mapit po dito sa unahan, ang nananais kilalanin si Jesus sa kanyang buhay.
pakinggan ang naukol sa banal na punan. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagperaperso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ito at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaraawit ng isang himno, sila nagpunta sa bundok ng mga olibo. Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos, sa mga sandali pong ito ay muli po kaming dadako sa pag-aalaala ng iyong sakripisyo na ibinigay ng dahil sa aming pagkukulang at pagkakasala. Narito ang tinapay, larawan ng iyong katawan, saro na larawan ng iyong dugo ng nabuhos ng dahil sa aming pagkukulang. Kaya Panginoon, bago po namin tanggapin ang alaalang ito, tulungan mo kami Panginoon na siyasatin namin ang aming mga sarili. Kung kami Panginoon ay nasumpungan mo na nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaraang mga araw hanggang sa mga sandaling ito. O Panginoon, patawarin mo kami upang sa gagawin namin pag-aaralang ito ay hindi maging hadlang ang aming kasalanan upang hindi kami makatanggap. At alam namin, Panginoon, na kung taimtim namin sinusuko ang mga pagkukulang at pagkakasala namin, ang bawat isa, Panginoon, ay magiging karapat-dapat sa gagawin namin pagtanggap na ito. Lahat po ng ito sa iyo po namin dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayong lahat. Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aari naman ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aari naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiyahan ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Before you today, there's
Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay pinalalahan mo nga po kami, Panginoon, na lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hiling at dalangin namin, Panginoon, sa darating na Thanksgiving, ganapin namin, Panginoon, ang iyong mga tagubilin na kami, Panginoon, ay makapagbigay upang lalo kaming makatulong sa mga nangangailangan. Higit, Panginoon, ang hiling at dalangin namin, paghayo namin sa libutan. Ituro mo po sa amin, Panginoon, at masumpungan namin ang aming tutulungan sa sanlibutan upang higit na maraming makapagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Hiling at dalangin din namin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang humipo na iyong mapagpalang kamay upang sila, Panginoon, pagdating ng tamang pagkakataon, makasama namin sila sa iyong pananambahan at lalo tigit makapagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin pong pagsamantalang pag-iwahiwalay, kung paano kami iningatan mo sa pagdako dito sa iyong bahay, sambahan. Ganun din, ingatan mo kami itihatid sa aming pong sariling tahanan. Ang mga panalangin namin to, Panginoon, ay amin pong ipinagpapasalamat, ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa iisang Diyos na sa lahat naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ng karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.